Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, nabuwang na Tory posibleng maging presidente. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito. Ito mga kababayan, Senator Amy Marcos, just accept that BP Sara impeachment has already failed, says Amy Marcos. Yan mga kababayan, palakpakan po natin. Mukhang iiyak ang mga House panel, no, House prosecutor na sila Dilima at Jokno. Mukhang hindi makakaganti kay Vice President Sara Duterte sa mga Duterte dahil nga po dito hindi na po matutuloy or failed, hindi po nagtagumpay ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, no? Ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Eto naman po mga karibin natin. Yan, no? Na-dribble, no? Na-dribble na. Papatayin lang pala. Nako, Chis Escudero leads 11 kill impeachment sa senator. Nako. Nakiisa po si Senate President Chis Escudero na hindi na, no? Or etong sabi dito mga kabayan sa politiko. Senate President Chis Escudero is reportedly determined to bury, no? O ibabaon na, ililibing na the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A move seen by insider as a calculated play to keep the Duterte bloc in his corner and secure his hold on the Senate presidency. Talaga ba? Kahit naman siguro mga kababayan, no, hindi bumoto itong si Senate President Escudero dito kaya sa impeachment, no, ni Vice President Sara Duterte, hindi pa rin po siya magwawagi, no, or hindi pa rin niya makukuha ang loob ng mga ng Duterte bloc. Bakit ko nasabi yon? Kasi po mga kababayan, di ba? Halatang halata naman na si Escudero ay balimbing. Halatang halata naman po na si Escudero ay isang tuta ng administrasyon. Halatang halata naman po na si Escudero ay kalaban or lumalaban sa mga Duterte. Even nung hindi pa po siya Senate President. Lalo na nung hindi pa siya Senate President, anong ginawa niya, di ba? Sa investigasyon po sa investigasyon kay Agent Morales. May nagawa ba siya? Siya pa nga mismo ang di ba? Na-i-stop na yan. No? Walang kwenta. Parang ganun ang gusto nilang palabasin noon So ngayon parang iba na ang ihip ng hangin. Bakit kaya? Dahil kaya sa kapangyarihan na gusto niyang manatili sa kanyang pagiging Senate President. Nako. Yun kung papayag ang Duterte bloc. Diyan po sa Senado, di ba? Ano po ang inyong opinion diyan? Ito pa. Itong sinasabi natin mga kababayan sa thumbnail natin na parang nabuang na talaga. Kung si Torre, sabi dito, posibleng maging presidente. Ito po mga kababayan, sino bang hinayuntok na to? Si Hedrian, di ba? Si Hedrian ito. Sabi po dito, political analyst. Nakikita ang posibilidad na maging Pangulo si General Torre III. Aba, teka lang. Mukhang imposible siguro yan. Suntok sa buwan ng gagawin nyo yan, At sana wag kayong magpabudol. Tayong mga Pilipino, tayong mga ordinaryong Pilipino ay wag pong magpabudol dito sa political analyst na ito. Biruin mo, si General Torre magiging presidente ng ating bansa. Ano na lang ang mangyayari sa ating bansa?
Ha? Baka hindi na tayo makapagsalita. Di ba? Baka lahat ng gagawin na aresto ay warrantless arrest. Di ba? Baka lahat ng may magkasala dito sa Pilipinas ay dalhin sa ICC. Ha? Papatayin nyo na ang justice system natin. Oh. Diktador na ang magkakalabasan nito. Ha? Oh, hindi, wala ng korte-korte. Di ba? Kasi binaypas ni General Torre ang korte ng Pilipinas at dinala po si former President Duterte sa dahig without even trying to paglilitis dito sa Pilipinas. Litisin nila sa Pilipinas si Duterte. Diba? So ano lang mangyayari sa Pilipinas? Hindi ko ma-imagine na. Ewan ko lang sa inyo, mga kababayan ko. Hindi ko po ma-imagine kung si General Torre po ang magiging presidente ng bansang Pilipinas. Isipin mo, ang presidente natin, persona ng grata ng isang city. Diba? Correct me if I'm wrong, but General Torre is was been, no? Persona ng grata sa Calbayog City. So, magkakaroon po tayo ng isang presidente na lumalabag sa batas. Patawa ka ba? Political analyst ka ba talaga? Hindi, nagtatanong lang ako. Nasobrahan naman yung pagiging political analyst mo. Baka sa susunod mong pag-a-analyze, wala nang maniwala sa'yo. Kasi yung mga sinasabi mo, mga imposible. Di ba? What are you trying to imply? Bobo ang taong bayan? Ikaw, Adrian, political analyst? Di ba? Bob ang taong bayan at wala na talagang makuha na mamumuno sa ating bansa kung si General Torre na lang. Nako po. Ano pong inyong opinion dyan, mga karibin natin? Comment nyo na lang po. At eto, President Bongbong Marcos Jr. May mandato na ibinigay kay General Torre. Ay hindi pala, ito po ay para sa taong bayan, no? Kanya pong mensahe para sa taong bayan, no? Ito po ang sabi dito. Kapag kailangan ng taong bayan, dapat may pulis na agad na re-responde. Iparamdam natin sa mga Pilipino na may pulis na handang dumamay at magtanggol sa kanila sa lahat ng oras. Hindi dapat natatakot ang estudyante o mga manggagawa, motorista, magulang at na maglakad sa kalsada umaga man o gabi. Teka lang. Mukhang hindi yata bagay na ikaw ang nagsasalita nito, Mr. President. Pero kung si President Duterte ito, ang pagkakasabi nito ay talagang very, very firm. No? Ewan ko lang ngayon kung as firm as former President Duterte yung pagkakasabi nito. Kasi ako, mga kababayan, duda po ako dito. Anong sinasabi ninyong dapat hindi dapat matakot ang mga estudyante? Takot po sila. Ang mga manggagawa, motorista, takot po sila ngayon. Bakit? Hindi po sila makapaglakad sa kalsada umaga man o gabi na they feel safe. They always feel fear, no? May kinakatakutan sila. Fear. Mayroon po silang kinatatakutan and they feel unsecured, unsafe. Kaya ito, pambubudol itong statement na ito eh. Sa totoo lang, mga kababayan, pambubudol po ang statement na ito. Gusto mo kaming papaniwalain sa isang bagay na hindi naman nangyayari, Mr. President? Huwag ganon. Sabi nga, to see is to believe. Di ba? Nung panahon po ni former President Duterte, we believe because what? Bakit? Why? Dahil nakikita po natin. At tayo mismo na-experience natin that we are secured, safe na maglakad papuntang bahay. Kahit anong oras, umaga man o gabi, yung sinasabi mo. Mukhang panahon yan ni You are describing the past administration, not this administration, Mr. President. No? So, I think, pambubudol po ito, mga kababayan, ha? Eto pa,
pasadahan din po natin ito. Ito po ang hamon ni President Bongbong Marcos Jr. Kay General Torre. Sabi po dito, hamon ko sa iyo, panatilihin mong malinis at marangal ang hanay ng kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumalabag sa batas upang maibigay natin ang hustisya sa lalong madaling panahon. You know what? Kung meron mang mga pulis na lumalabag sa batas na dapat imbestigahan, I think, this is my opinion, mga kababayan, I think General Torre is one of them. No? Isa po si General Torre sa dapat imbestigahan, Mr. President, sapagkat, di ba? Pinatawag nga sila sa Senado na inimbestigahan yung pag-aresto kay former President Duterte because the Senate believe that there is a violation of the arrest. No? So, anong sinasabi mo dito? Eto na naman, gusto mo kaming papaniwalain sa isang bagay na malinis ito. Pero kayo rin ang dumudumi. Di ba? Grabe naman ito. Parang gusto lang sabihin nyo na lang, magpakabobo na lang ang taong bayan. Di ba? Para maniwala dyan sa sinasabi ninyo. Di ba? Ganun na lang. Sabi nyo, oy mga bobong Pilipino, maniwala kayo dito. No? Sabihin nyo na lang ganun. Wag nang wag nang marami pang, kasi parang ang lumalabas dito, talagang buob-ob na tayong lahat. Kapag maniwala pa tayo dito. Lumabag ng mga pulis para maibigay ng hustisya. Ang tanong nga dito, nasaan ang hustisya kay former President Duterte, di ba? Yun na lang po ang sabihin natin. Sabihin na lang ni Mr. President, no? Kayong mga hampas lupa. Joke lang. Parang ganun na rin Kayong mga hampas lupa, mga ob-ob, maniwala kayo dito. Eto si General Torre. Parang gano'n, parang puring-puri. Sige, praise the Lord, praise the Lord. Nako po, delikado to. Anyway, eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin ito. General Torre. Ito po ang plano ni Torre. Paramihan, new PNP Chief Torre makes drug arrest a performance metric. Nako, hindi kaya mapuno naman ang hindi kaya magkaroon ng siyempre magpapasikat itong mga ito di ba? Hindi kaya mapuno. Sobrang dami ng mga addictus ay mapuno ang ating kulungan, no? Mukhang mali yata, no? Kasi kung ito talaga, sa bagay si General Torre naman nagsabi, di ba? Anyway, itry natin, no, si General Torre kung ano ba talagang kalalabasan itong sinasabi niyang drug arrest a performance metric. Kasi kung aresto sila ng aresto, talagang dadami pa rin yan. We know. We know based on nangyayari, di ba, sa mga totoong buhay. Para kasi ano nangyayari, aresto ngayon. For the sake of documentation. And laya na naman. Then what happened next, mga kababayan? Siyempre recorded na yon. Once na na-aresto and it is being recorded sa kanilang data, after that lalaya, di ba? Lalaya. Ganon din. Gayahin nyo lang kasi si Tatay Digong, di ba? Magtukhang na kayo. Itukhang nyo na yan. Magiging safe pa ang ating bayan sa mga addictus na ito. Di ba? Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, General Torre pa rin, sabi po dito, kukumbinsihin namin kayo na bumaba nga ang crime rate at yun ay sa pamamagitan ng pagsigurado na ito ay inyong maramdaman, makikita at inyong talagang mas maisabuhay. Nako po, mga kababayan, gusto po ni General Torre na isabuhay natin ang low crime rate. Ano to? Mag-ano na lang tayo, magbulag-bulagan sa mga nangyayaring krimen.
Ay, hindi, walang crime. The crime is very low in the Philippines, no? Walang holdapan dito, walang saksakan dito, no? Walang snatching, wala lahat. There is no such a word crime existence, no? Existence in the Philippines. Walang nag-i-exist na na crime, 'di ba? Na word. There is no such idea of crime dito sa Pilipinas. Ganun kalinis 'di ba? Eto na naman tayo mga kababayan. They are making us believe. Ha? Sa mga bagay na kabaliktaran naman ang nangyayari sa totoong buhay. 'Di ba? Huwag namang ganoon. Mga brothers and sisters, di ba? Ano to? Nag-ano tayo dito. We are not King. Ang masasabi ko lang dito, please naman, no? Wag puro salita. Gawin niyo po. Kung talagang gusto niyo maramdaman namin naka-save kami po ay magpapasalamat. Totoo to magpapasalamat po tayo kay General Torre kung ma-feel natin na safe na talaga tayo sa paglabas. Anong oras man ng araw o gabi kung lumabas. Di magpasalamat tayo kay General Torre. Ngayon pa lang magpapasalamat na ako. Kung yan naman ang goal ninyo. Dahil yun din po ang goal namin. Sana. No? Pero, dapat hindi po ito drama-drama lang. Dapat talaga may masasagasaan kayo. Tulad ni former President Duterte. Alam niyo po ba? Marami pong galit kay former President Duterte. Dahil po, dito. Di ba? Alam mo yun. General Torre kasi na isa ka sa mga naging pulis din nung mga panahong yun. Di ba? Kaso nga lang, parang hindi mo sinabuhay. Isinabuhay. Yun ang hindi ninyo na isabuhay. Di ba? Anyway, mga kabayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction, itong interview ng Bilyonaryo News channel kay Senator-elect Ping Lacson. Ano ang kanyang reaction sa pagka-appoint kay General Torre as Chief PNP? Nako, talagang deserving daw si General Torre sa pagka-appoint niya as Chief PNP. Pakinggan natin ang payag ni Senator Drilon. Na hindi nakaka-deliver sa kanilang naatakasang tungkulin. Ano po ang inyong masasabi sa choice ng Pangulo para sa bagong PNP Chief? Hindi ko masyadong kabisado o kilala si General Torre kasi junior officer siya nung ako'y chief ng Philippine National Police. Ang narinig ko lamang sa kanya at ang aking na-observan sa kanya is a decisive, firm, and mission-oriented na opisyal. So he deserves to be appointed na hepe ng pambansang polisiya. Wow! Isa pa po, Senator. Ulitin natin Ulitin natin. Naatakasang tungkulin. Ano po ang inyong masasabi sa choice ng Pangulo para sa bagong PNP Chief? Hindi ko masyadong kabisado o kilala si General Torre kasi junior officer siya nung ako'y chief ng Philippine National Police. Ang narinig ko lamang sa kanya at ang aking na-observan sa kanya is a decisive, firm, and mission-oriented na opisyal. So he deserves to be appointed na heavy. So yan mga kabayan, deserve to be appointed itong si General Torre. Ayon po dito kay Senator Ping Lacson. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po mga kabayan at maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.